Kung ginagamit mo pa rin yung AI mo para lang tanong-tanungin, I think nahuhuli ka na sa balita. Kasi habang kinakausap at tinatanong-tanong mo lang yung AI mo, yung ibang mga tao, ginagamit na nila to para utusan. Yes, tama yung narinig mo. Ginagamit nila yung AI, hindi lang para tanungin, para utusan. Kung isa kang estudyante, negosyante, influencer, o kahit normal na tao ka lang, isipin mo yung sitwasyon na meron kang mga assistants. Especially sa panahon ngayon mga tol. Meron kang mga kasama na pwedeng tumulong sa'yo mag-conceptualize, mag-build, at tumapos ng mga project na gusto mong ipagawa. And hindi mo na kailangan mapagod ng todo-todo kasi sila na yung bahala. Dati, pangarap lang to at kailangan pa maging mayaman para mo ito magawa. Alam mo ba na ngayon, pwede mo na yung gawin? Pwede na tayo magkaroon ng mga AI agents natin na magsisilbing mga assistants natin. And yes, they can work as a group. And kaya nilang tapusin kung ano man yung project na gusto mong ibigay sa kanila nang hindi mo na kailangan bantayan. And alam nyo ba na itong technology na to, pwede nating magawa gamit yung tinatawag natin na OpenClaw. So yung OpenClaw guys ay isang software kung saan ginagamit niya yung AI para maging virtual assistant natin. And alam mo pinakamalupit doon, hindi lang isang AI ang kaya niyang gamitin. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng multiple AI agents para bumuo ng isang team na pwede tayong tulungan. And yung team na yon is consists of multiple AI agents and sila na yung bahalang trumabaho ng mga task na ibibigay natin. Isipin mo yun, para kang boss. And that is why guys, in this video, papakita ko sa inyo how can we build team that is consists of multiple AI agents using OpenClaw. Ngayon mga tol, paano natin gagamitin yung OpenClaw? Ang pinaka-the best talaga para sa akin na paggamitan ng OpenClaw is yung Hostinger BPS. So I just want to thank Hostinger for sponsoring this video. Pag sinabi nating BPS, ito yung Virtual Private Server. Ibig sabihin, para siyang computer na nagra-run sa cloud. Nasa server siya. Now, pwede nyo ako tanungin, bakit mas maganda para sa akin na gumamit ng BPS from Hostinger? Number one guys, mas makakatipid tayo. Kasi yung iba, para makagamit sila ng OpenClaw, bumibili pa sila ng ibang device o kaya bumibili sila ng Mac Mini, which is para sa akin, mas magastos yon. Ikalawa, at ito rin yung dahilan kung bakit sila bumibili ng ibang device, kapag gumamit tayo ng BPS guys, mas mataas yung privacy natin. Kasi isipin mo na lang kung naka-install yung OpenClaw sa sarili mong device. Tapos meron siyang access sa mga files mo, sa computer mo mismo, and then hindi niya naintindihan yung prompt mo. Isipin mo kung gaano katindi yung risk nun. That is why using a BPS, mas binibigyan tayo ng privacy. Kasi hindi siya nagra-run sa computer natin, nagra-run siya sa cloud. And number 3 mga tol, mas madaling i-set up si OpenClaw sa BPS from Hostinger kesa manually natin siyang isi-set up sa mga devices natin. And dahil yung BPS ni Hostinger is merong one-click setup, kaya sa akin, mas maganda at mas madali siyang gamitin. At yung tatlong yan mga tol, yun ang patutunayan ko sa inyo sa videong ito kung saan gagamit tayo ng OpenClaw para makagawa tayo ng isang team ng mga AI agents that will work for us. Without further ado, let's begin. So guys, lipat lang tayo dito sa camera na to kasi medyo matatagalan tayo ng pagbibideo. So, saan ba tayo dapat unang pumunta kapag magsa-set up tayo ng OpenClaw? Kailangan natin ng BPS. Of course, punta kayo sa link sa description sa baba. So yung makikita ninyong link dyan mga tol, i-click nyo lang yun at i-open. Once na ma-open na natin siya, lalabas ngayon tong page na to guys. Dito makikita natin na one-click install lang yung OpenClaw. Hindi na kailangan ng maraming manual setup. Doon tayo sa right side guys, makikita ninyo na meron tayong iba't ibang plan na pwedeng piliin. So, depende kung gaano katagal mo gusto gamitin yung OpenClaw. And I suggest, if you are really serious on using your AI agents at marami kang project na gustong gawin, piliin mo yung KBM8. But for the sake of this tutorial guys, I'm going to use the KBM2. Meron siyang 2B CPU cores, meron siyang 8GB RAM, 100GB NVMe space disk, and meron siyang 8TB bandwidth. And that would only be 549 per month. Mas makakatipid ka dito. Now, wala tayong masyadong maraming gagawin. Once you chose your plan, just click deploy. After natin maklik yung deploy guys, makita nyo na dito yung cart details natin. Kita ninyo yung period. Kung ilang buwan mo gusto gamitin yung OpenClaw using the BPS. So, mamimili ka rito kung 1 month, 12 months, 24 months. I suggest guys na kunin mo yung 12 months if you're just going to try it. But if you're serious about it guys, I think 24 months is better. Now, for this tutorial guys, gagamitin ko yung 12 months para magamit natin yung aking coupon code. Kung gusto mo makasave ng 10% discount guys, gamitin niyo yung coupon code ko. So, punta ka lang dito sa have a coupon code. Type mo ngayon yung coupon code natin which is DojiCreates10. There you go. And then, apply. Makakasave tayo ng 10%. Punta na ngayon tayo dito sa baba. May kita ninyo na pwede na kayong mag-deploy agad ng AI na pwede ninyong gamitin. Sabi ko sa inyo, si OpenClaw software lang siya. So, kailangan natin ng AI dito mga tol. Pwede tayo mamili kung OpenAI, Anthropic, Google, xAI. Pwede naman natin gamitin yung Nexus AI. Just in case you wanted to use one click lang and gusto niyo meron na agad siyang ready to use AI, you can check this one. But kung meron ka ng credit sa ibang AI mga tol, so pwede natin itong i-uncheck. Tapos punta tayo sa baba, may kita ninyo mga tol, meron ditong instant web scraping. Now, dito pumapasok
papasok ang sinasabi ko sa inyo mga tol na hindi natin kailangan i-manually install. As in, you're just going to check this and it can do instant web scraping. That is totally free. So I'm going to check this one. And sa baba guys, pwede mo pang gamitin yung iba't ibang mga perks na gusto mong kunin. So pwede tayong kumuha ng dedicated AI email. If you want that, you can just check. Also, yung daily auto backup guys. So mahalaga to para sa atin na nag-experiment pa lang para meron tayong pang backup just in case things go wrong. Server location para dito sa Pilipinas, I think piliin natin yung Indonesia. And everything is all set. Click lang natin yung continue so that we can jump right ahead kung paano gamitin tong OpenClaw para makagawa na tayo ng AI agents natin kasi ang dami kong gustong ipagawa sa kanya. So skip ko na tong part na to mga tol kasi hindi na ako bibili dahil nakabili na ako. Okay, pinapakita ko lang sa inyo yung walkthrough. Pupunta na ako agad dun sa account ko na meron ng BPS para mapakita ko sa inyo kung paano i-set up si OpenClaw. Once na mabili mo na guys yung napili mong plan, punta ka sa website ni Hostinger gamit yung link ko sa baba and open mo yung account mo and makikita mo yung ganitong interface mga tol. So I'm not going to explain everything kasi napaliwanag ko na to sa mga previous videos ko guys. Panoorin nyo na lang din. So what I'm going to do guys is I'm just going to click right ahead OpenClaw. Na as you can see guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na one click install lang siya. Hindi na natin kailangang manualin, isi-set up na lang natin agad kasi naka-install na si OpenClaw. Ang gagawin ko lang dito guys is i-click ko yung setup. Mag-open ngayon yung ganitong interface. Andito na agad si OpenClaw and kailangan na lang nating mamili kung ano yung AI na gagamitin natin. Kung chinikan nyo yung Nexus AI, definitely meron na kayo agad nito. Pero dahil hindi ko siya chinikan, ang gagamitin ko kasi ngayon is yung OpenAI kasi meron akong credits sa OpenAI. So yung OpenAI guys, yun yung ChatGPT. So kopyahin nyo lang guys yung API key ninyo tapos i-paste ninyo dito. So ipi-paste ko lang dito guys yung aking API key and then I will click next. Mamimili na kayo ngayon kung ano yung gagamitin ninyong messaging channel para kausapin natin yung mga AI agents natin. So ang pipiliin ko is yung Telegram. Sobrang daling i-set up ni OpenClaw dito, no? Hindi na kailangan komplikado kaysa dun sa una kong video na ginawa. Dito guys, malinaw siya and kompleto yung instruction. Nandito na ako sa aking Telegram. Search ko lang guys yung sinabi niya na bot fodder. So click lang natin yung bot fodder. Tapos click natin yung start. And then dito guys, piliin nyo lang yung new bot. Kailangan natin mag-create ng new bot kung saan siya yung kakausapin natin para connect sa ating mga AI agents. So click natin yung new bot and then kailangan natin siyang bigyan ng pangalan. Doji creates bot 2026. Tapos meron din siyang separate na username. Okay. Doji creates 2026 bot. Kasi dapat bot yung dulo. There you go. And as you can see guys, meron tayong API token dito. Kunin lang natin to. Copy natin yung token. O kaya click nyo lang yan. Makakopy na yan. And then ipipaste natin siya ngayon dito sa ating bot token. Para makonect natin yung ating bot sa ating OpenClaw. Na-paste natin. Click lang natin yung finish setup. Lumabas na yung you're all set. So pwede nyo na i-click yung OpenClaw. Ito na ngayon yung OpenClaw dashboard. And mamimili tayo dito ng model. So may iba't ibang model dito. Kung ano yung pinakamataas na model, well, mas mataas yung bayad ng credits na. Tignan natin kung makakausap na natin siya. Sabihin natin, hi. Ayan, nakikita ninyo, nakakausap ninyo siya. Hey, I just came online. Let's do a quick who we are setup so I can be genuinely useful. Simplihan lang natin. Number 1, what should I call you? Call me Doji. Number 2, what do you want to call me? I want to call you DC Bot. Anong time zone daw tayo? So, sabihin na lang natin yung location natin. I'm in the Philippines. I want Telegram for communication. And then, isend natin. Habang nagre-reply siya mga tol, punta na tayo sa ating Telegram. Ayan. And then, i-click ngayon natin ito, yung chat link ng ating bot para mag-open. And then, start natin. Makukuha ngayon natin yung mga code. Yan. So, ang gagawin lang natin is i-copy lang natin lahat yan. Tapos, isend natin sa ating OpenClaw AI. So, nag-response na siya. Got it. I'm Dojibot. So, ibibigay niya ngayon instructions paano natin siya i-connect sa Telegram. Ito na nga yung ginawa natin kanina. Paste natin dito. Pero, palitan natin yung prompt. Here's the Telegram configuration. Can you set everything up so that I can start using Telegram to chat with you? So, binigay ko ngayon dito yung details. Then, send ko na lang sa kanya yan. And then, makikita ninyo mga tol, yung response niya. Done. I approve your Telegram pairing. You should be able to chat with me on Telegram. Okay. So, chat na nga natin siya sa Telegram. Tignan natin. Tatagalogin ko na kasi ChatGPT naman yung gamit natin. So, definitely makakaintindi dito. Nakakausap na ba kita dito? Then, send natin. Eto, nag-response na siya. Oo, connected na tayo dito sa Telegram. Pwede mo ba akong kausapin dito? Anytime, anong gusto mong gawin natin first? Ang gamit ko kasi dito is yung ChatGPT 5.4. So, medyo mataas to. So, babalik lang ako ngayon sa ChatGPT 5.2. Okay, para mura lang yung credits natin. Ngayon guys, kapag pupunta tayo sa agents, makikita ninyo na meron lang tayong isang agent dito, yung main agent natin, na gumagamit ng GPT 5.4 Pro model. So, medyo mataas yan. But, ang ginawa natin dito sa chat is dinowngrade natin siya into GPT 5.2. Ngayon mga tol, ang papagawa natin sa kanya is dalawa pang agent kung saan magiging katuwang niya. So, bubuo sila ng web development team at gagawa sila ng project. At bawat isa sa kanila, merong toka. And gusto ko makita yung kanya-kanyang output nila. At gusto ko rin makita yung final project na tapos na. Etong team ng mga agents nito, sila na yung bahalang tumrabaho dun sa project na papagawa ko. So, ready na ba kayo mga tol? Okay, di kausapin na natin. Punta ngayon tayo sa Telegram. So, meron na akong prompt na
nakahanda, ipe-paste ko na lang dito. Lalagay ko rin to sa description para makita ninyo yung eksaktong task na gagawin nito mga AI na to. Mag-set up ng 3 top level agents na magtutulungan para gumawa ng isang beginner-friendly web development project. Ang bawat AI agent ay hiwalay, may sariling role at kailangan mag-report ng output nila. Ito ngayon yung instruction number 1. Ang main agent manager, yung coordinator, ikaw. Kumbaga, itong kausap natin ngayon. Ikaw ang lead agent. Trabaho mo ay mag-create at mag-coordinate ng 2 hiwalay na top level agents. Ibig sabihin guys, hindi lang to basta session, hindi lang basta sub-agent. So ito ay mga AI agents na kagaya niya na individual. Kumbaga, separate sa kanya. So yung una, researcher agent, ang gamit niya is ChatGPT 4.1. So research lang naman to. So babaan lang natin para hindi tayo gumastos ng malala. Yung ikalawang agent naman is yung programmer agent. Ito naman yung magko-code. Kaya ang ginamit kong model sa kanya is ChatGPT 5.1, yung Codex. And then meron pa ako reminders. Hindi sila sub-agents. Kailangan sila ay separate, independent AI agents. Ito ngayon second instructions natin mga tol. So number 2, yung researcher agent natin, ang model niya is ChatGPT 4.1. Ang role niya is mag-research at magplano ng structure ng website. Dito guys, gagawa ako ng isang web development team. So meron akong researcher. So ito ngayon yung mga task niya. So basahin nyo na lang, no? Hindi ko na isa-isahin. So hindi siya programmer. Siya yung researcher, siya yung magpaplano ng design, lahat ng mga informations at lahat ng mga kailangan makita sa website. Tapos meron siyang output. Isang malinaw na structured plan, section, design, content, UI decisions. Instruction number 3. So bababa ako ngayon. Yung programmer agent naman. Ang gagamitin niyang model is ChatGPT 5.1 Codex. Ano yung role niya? So, ang role niya, ito guys, i-implement ang plan ng researcher. So, yung task niya is gumawa ng complete HTML, CSS, JavaScript. Kumbaga, isa siyang programmer. Okay? Gusto ko, simple lang para maintindihan natin lahat at kahit ng mga beginners, so, pure HTML, CSS, JavaScript lang pinapagamit ko sa kanya. Pwede naman sila gumamit ng mga CDN. Halimbawa, gagamit sila ng Google Fonts or Font Awesome, something like that. And then, ito dapat yung kanyang output, complete working code. Port instructions natin, mga tol, ito. Yung project details. So, yung project natin, mga tol, is personal portfolio. Gusto ko 1 page lang para mabilis. Ang goal natin is i-present ang sarili bilang isang beginner web developer. For example, isa akong web developer. Tapos gusto ko gumawa ng portfolio para sa sarili ko. And then syempre, meron ako mga AI agents. So sila na yung gagawa ng portfolio para sa akin. So yun yung project nila. And syempre, para hindi sila malito mga tol, meron din akong workflow na inihanda. So depende naman sa inyo yan kung gusto niyo lagyan. Well, given na meron na silang mga task, hindi na kailangan to guys. Pero kasi gusto ko maasigurado, no? So bibigyan ko na lang din sila ng workflow. And then yung final output din, hihingin ko sa kanila, kailangan gawa na, pwede nang i-run, ready na agad yung web page. And i-remind ko ulit yung mga importante. Dapat malinaw yung separation ng agents. Dapat makita ko talaga dito guys sa ating OpenClaw, open natin yung OpenClaw natin. Dapat makita ko dito sa agents na magiging 3 to, hindi lang isa. Main lang kasi ngayon. So kailangan magiging 3 talaga yan. Tignan natin kung gagawin niya ba yung sasabihin ko. Etong instruction na to guys, ilalagay ko na lang sa description and then isesend ko na to sa kanya. So hintayin na lang natin kung ano yung paggagawin na itong AI na to, no? Kung gagawa ba talaga siya ng mga AI agents. Again guys, tandaan ninyo, mag-isa lang siya ngayon ha. Ayan, nakita ninyo, gumawa na siya ng mga, ewan ko kung ano itong mga pinagagawa niya. So ayan mga tol, makikita ninyo, nag-response na siya. So sabi niya rito, si programmer agent daw na si ChatGPT 5.1 Codex, ready na, naka-prepare na. Dito sabi niya is, hinihintay ko na lang yung researcher agent na si ChatGPT 4.1. So gumagawa na ng research yung isang AI pa. Now, what happened here is nung tapos na nilang gawin guys, so binigay na nila ngayon itong link na to. So pag in-open natin siya, open natin, may kita ninyo, ito na yung ginawa niyang web page. Para sa akin, okay naman, di ba? Merong home, about, skills, projects, contacts. Yes, that's exactly it. So ang ginawa niya dito guys is gumawa siya ng 3 session. Gumawa na siya ng mga sub-agents. For example, itong programmer top level, may kita ninyo ang gamit niya is Codex. Ngayon, yung sa ating Telegram, yung main natin, 5.2 yung gamit niya. Yung ngayong sub-agent naman na researcher is 4.1. Ito yung sinasabi ko, di ba, na pwede siyang gumamit ng iba't ibang model. Pero ang gusto ko kasi mangyari is dito talaga. Okay? So, dito ko gusto makita. Ang gagawin ko is lilinawin ko sa kanya yan. Papagawa natin na gusto ko makita mismo sa agents. Itong setup na to, this thing's already working, di ba? Gumagana na to. Gumagamit na siya ng iba't ibang model. But as I can see it, guys, is siya pa rin, no? Isang AI pa rin yung gumagawa. Gumagamit lang siya ng iba't ibang model. So, ang gagawin ko is, bibigyan ko siya ng panibagong instructions para talagang gumawa siya. Gusto ko kasi, dito ko talaga makikita yung iba't ibang agent. Kasi nakikita ko lang is isa lang. So, bigyan natin siya ngayon
ngayon ng panibagong instruction. So dito, sabi ko, so far, ang nakikita ko na gumawa ka lang ng mga sub-agents as separate chat sessions, ang gusto ko mangyari ay gumawa ka talaga ng dalawang separate AI agent na makikita ko under OpenClaw agent using the models I have told you, not just sub-agents in new sessions. Lalagyan ko pa yan. Parang kagaya nung sa main agent level. Okay? So, isend na lang natin to. Yan, tignan natin kung tatrabahuin niya ba yan. Ito na, nag-response na siya agad. Gets ko yung ibig mong sabihin. Sa setup ko ngayon, ang kaya kong i-create programmatically ay child sessions, sub-agents, at ACP sessions. Hindi ako makakagawa ng bagong top-level entry. Okay. So guys, ang ginawa ko ngayon is nag-chat ako sa kanya dito sa mismong OpenClaw dashboard. And then, dito ako nagsabi na, can you add new agents, not just child sessions? So, makita ninyo dito, so pagka-send ko sa kanya nito na pwede ka ba magdagdag ng dalawang agents, hindi lang basta child session. Kasi yung ginagawa niya nga kanina is child session lang. Kumbaga, eto lang siya. Oh. So, ang gusto ko kasi makita is mismong dito sa agent, magkakaroon ng dalawang separate agent. Tapos, nung pagkasan ko sa kanya, and then meron siya mga kinonfigure, ayan. So, after that, boom, positive na agad. Yes, kaya ko. Ginawa ko na ngayon. And then, tignan ko guys, and as you can see dito, meron na ngayon tayong dalawang AI agent na pwedeng gamitin. So, meron tayong yung main. So, ang gamit ng main guys is 4.1. So, binabaan ko na siya kasi sobrang taas guys ng 5.2. Yung programmer naman, ayan, so naka-codex pa rin siya. Tapos yung researcher naman natin is naka 4.1 din. Okay? Ngayon, yung programmer natin, sobrang taas pa din guys. So babaan natin, 4.1 na din, no? I-save natin to. Mag-chat ako sa kanya ulit. So, dito muna ako mag-chat, no? Hindi muna sa Telegram. And eto ngayon guys, yung bago kong prompt sa kanya. Pwede ka ba ulit gumawa ng project na pinagawa ko sa'yo previously? But this time, hindi mo gagamitin yung mga child sessions. Ang gagamitin mo is yung mga bagong gawa mong AI agent. Okay? So, isend natin sa kanya to. Pwede, pero kailangan ko muna linawin yung isang limitation para tamang expectation. Nagawa ko na yung top level agent sa config, researcher programmer. Pero, ang send work to another agent na guaranteed supported ay session-based child. Step 1, confirm natin kung talagang available na yung agents, yung dalawa. Okay? How to use them daw, child session. And then, pagdating dito guys sa dulo, so kailangan ko sagutin, visible na ba sa agent list? Yes. May agent selector na ba per agent sa UI? Ito, wala pa. So, ikakopy ko lang to guys. Paste natin. Then, bigay natin yung sagot na yes. Yung ikalawa naman, sasabihin ko dito is no. Tapos guys, meron din akong idadagdag na prompt. Pwede mo rin bang burahin yung mga naunang child session na sub-agent programmer top level, sub-agent researcher top level. Ito guys, yung mga nauna niyang ginawa na child sessions lang. So, papabura na natin para hindi makalito. Bago natin isend, gusto ko pang dagdagan para, alam mo, ready na lahat. So, dito guys, ayoko na ng problema. So, sabi ko sa kanya, gusto ko rin na solusyonan mo na at lutasin mo na kung ano man yung magiging iba pang mga problema para makapag-proceed na tayo agad sa paggawa ng project. Gamit lahat ng mga AI agents na bagong gawa, kabilang ka. Okay? Sabihin, kung ano man yung mga future problem, ayusin mo na. Huwag mo na sabihin sa akin. Send natin sa kanya. So guys, pwede pa rin natin siyang i-chat using Telegram. Pero dito na lang muna ako sa OpenClaw. So wait natin yung kanyang response. Okay, nakita ko na. Sabi niya, visible na raw. Buburay niya na raw yung mga old child sessions. Tignan natin kung buburay niya ba talaga to. Meron na naman siyang tinatanong. I think option B na tayo. Gusto ko na agad mag-proceed guys. Kasi every time na nakikipag-usap ako sa inyo, tumatakbo yung metro ko. Sige, option B tayo. Proceed na agad. Ayan. Meron na naman siyang tanong. Oh my gosh. So dito guys, sabi ko sa kanya ngayon is wag mo na akong tanongin ng kahit anong tanong. Pagdating sa mga details, mag-generate ka na lang ng mga random details. Just proceed to the project. Baka abutan pa tayo ng pagkaubos ng credits ko. Ayan, so nagko-code na siya. So medyo matagal to guys kasi grabe, nagko-code siya, nga ba niya mag-code. So nagko-code siya, pero pag nasa Telegram tayo mga tol, hindi naman natin makikita yung ginagawa niya sa backend, no. Kumbaga ang nakikita lang natin dito is yung usapan. So I think eto na, no. Pero hindi niya binigay sa akin ng separate. Dito ko ngayon itutuloy yung usapan sa Telegram app. Ibigay mo sa akin yung final output na naka-zip file na nakalagay sa loob yung HTML, CSS sa JavaScript. Okay, so tignan natin kung ibibigay niya ba talaga. Ayan, typing na siya typing. So ito na mga tol, binigay niya na sa atin yung tatlong file. So click natin. Okay, ito, portfolio. Ngayon, lalagay ko siya sa aking copy natin dito. Ngayon, open natin tong folder na to using VS Code. Ayan. So ito na siya. Okay, so tignan natin ngayon. Run natin to sa live server. And as you can see mga tol, ito yung kanina. So, burahin ko na. Ayan. Ito rin yung isa pa kanina. Ito ngayon yung bago. So, yung pangalan niya, Alex Rivero. Wow, sino ba to? So, alex.dev. Okay guys, gumawa siya ng panibagong. Meron na siyang icon guys. So, gumagamit na siya ng icon. So, sinabi ko kasi sa kanya kanina na pwede kang gumamit ng ng mga fonts, di ba? O kaya ng font awesome. So, pwede siyang gumamit ng CDN. So, maganda naman yung ginawa niya, malinis. Ikaw na lang bahalang magdagdag if you want to add more details
details. So, bigyan mo siya ng magandang description. But the main part here guys is I wanted to show you na pwede natin gamitin, ayan, nakikita ninyo guys, pwede natin gamitin si OpenClaw para mag-set up ng iba't ibang AI agents. And these AI agents guys, we can decide kung ano yung AI model na ipapagamit natin sa kanila. For example, so yung main AI agent natin, di ba, ang gamit niya is 4.1. So if you want a smarter one, pwede mo siyang bigyan ng ChatGPT 5.2, ba? Now naman, yung programmer natin, 4.1 naman ngayon yung kanyang AI agent. So pwede mo ring palitan guys, depende kung gusto mo na pang coding talaga. So piliin mo yung 5.1 yung codex. Now, meron din tayo researcher. So pwede mo naman yung bigyan ng ibang AI model. So dito guys, puro ChatGPT nakikita natin kasi ang binigay kong API is yung API ni ChatGPT. Nakuha ninyo mga tol. And this setup guys is already a team of AI agents on top level. Top level na to guys. Now, kung nakikita ninyo yung previous natin guys, kung saan pwede rin siyang gumamit na kahit hindi top level, para mas madali yung setup natin, pwede siyang gumamit ng AI agents as a team, pero mga child sessions. Kahit child session siya, pwede siyang gumamit ng iba't ibang AI model. And as you can see dito, sa researcher, pwede natin siyang bigyan ng ChatGPT 4.1. Yung programmer natin, pwede natin bigyan ng codex, yung 5.1. Itong setup na to, one agent only but it's using child sessions na gumagamit ng iba't ibang AI model. Yung pinakita ko sa inyo kanina dito guys, is pwede rin natin siyang bigyan ng option kung saan pagawin natin siya na talagang individual, separate agents talaga. And they can all work together guys para gawin yung mga task na pinapagawa natin. And para sa akin mga tol, no, kung gagamitin mo yung separate agents, kagaya nga nung sinabi niya kanina, medyo sobrang techy na nun at sobrang dami na nating pinapagawa sa kanya. I think even though gumamit ka lang ng mga child sessions and they're using different kind of AI models guys, that's enough. Now, if I'm a student or sabi natin influencer ako or negosyante and I have these so many things, hindi lang naman natin siya pwedeng gamitin sa web development. Sa product management, pwede rin natin siyang gamitin mga tol. Sa content creation, pwede natin siyang gamitin. Pagawin natin siya ng mga concepts, sobrang dami natin pwedeng ipagawa sa kanya. And again guys, other people are already using this and taking advantage of this technology guys, where instead of working alone, they already have these AI agents that works for them. It only took me around 5 minutes. 5 minutes lang, meron ka ng sarili mong webpage. And ang pinakamalupit dito guys, hindi lang naman ito yung kaya niyang gawin. Pwede siya mag-web scraping. Pag sinabi natin web scraping guys, kukuha siya ng data or information real time sa mga website. So nagagamit natin to sa job hunting. So pwede mo siyang i-set up kung saan yung isang AI agent mo, siya yung maghahanap ng trabaho or mag-web scrape siya. Yung isang AI agent mo naman, siya naman yung magsasend ng email kapag ka merong nakita yung agent 1 mo na listing or job listing. There are so many ways that we can use this. And guys, one video is not enough to explain everything and to give you all the possibility that this technology can do for us. I'm a bit excited guys kung ano yung pwedeng gawin itong OpenClaw. But I always give you a reminder guys na wag ninyo siyang gagamitin sa inyong device kasi hindi natin alam yung risk guys, kasi nga kagaya ng sabi ko sa inyo, medyo maaga pa siya, early version pa yung security niya. Wag niyo siyang gamitin sa device ninyo. Ang pinaka-safest as of now guys is gumamit kayo ng BPS. Kasi makikita nyo naman mga tol sa BPS, hindi siya nagre-run sa device natin. So kahit mag-hallucinate yung AI model na gagamitin natin, hindi at risk yung mga information and files and datas natin kasi wala naman siya sa device natin. And guys, kung pupunta kayo sa Hostinger dashboard ninyo, makikita ninyo dito yung inyong BPS at yung kanya mga details. And as you can see, you can always have the ability to restart or delete this. Okay? If everything goes wrong, you can just delete it. So walang masyadong risk kagaya guys na naka-install siya sa device natin na, oh my gosh, you don't know what's happening. So if everything goes wrong, simple lang. Kunyari, nagkaroon ng problema or nag-hallucinate or kinabahan ka, natakot ka, o meron ka nabigay na sensitive information or gusto mo na agad i-terminate yung setup mo guys, simple lang. Hindi mo kailangan itapon kung ano man yung device na meron ka. You're just going to click delete. And then, boom, diba? Restart. Everything is back to zero. Tapos, set up ka na lang ulit if you want to create a new environment, a new setup, a new session, diba? So, yun yung dalawang paraan guys para makagamit tayo ng iba't ibang AI models sa mga task natin. Again guys, if you are interested to use OpenClaw, do not forget guys to use my coupon code so you can save 10% discount. I will leave the link and the coupon code in the description below. Thank you so much for watching. See you on our next tutorial.